Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddhaswarupananda Paramamsa iti Namine, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Sivasadi Gaur Bhakta Vrindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Magandang buhay po sa ating lahat. Pagpapatuloy ko po ang aking pagtalakay tungkol sa ating serye na may kinalaman sa topic ng reincarnation. Ako po ngayon ay nasa ika-14 na bahagi ng series na ito o ng serye na ito tungkol sa reincarnation. At ang aking pong tatalakay ngayon ay may pamagat na Kristyanismo at reincarnation. Ito po ay pagtalakay tungkol sa turo ni Panginoong Hesus Kristo tungkol sa reincarnation. Ito po ba ay, ang reincarnation po ba ay itinuro po ni Hesus Kristo? Ito ba ay matatagpuan, ang topic ng reincarnation ba ay matatagpuan sa banal na kasulatan? At kung ito man ay naroon sa banal na kasulatan, at kung ito man ay tinuro ni Hesus Kristo, ano yung mga salita na yun na binitawan ni Hesus Kristo tungkol sa reincarnation? Mayroon po kasing pag-aakala na para bang hindi tinalakay o nasabi o tinuro, parang hindi itinuro sa New Testament. Para bang hindi na matatagpuan sa New Testament itong topic ng reincarnation. Para bang hindi itinuro o hindi matatagpuan sa New Testament ang topic ng reincarnation. At para po sa ating kaalaman, malibong alam na ng marami, na ang New Testament, ang bagong tipan sa Biblia, meron po kasing lumang tipan at ang bagong tipan. Ito po sa pagtuturo ni Hesus Kristo, ang mga ilan sa naturo ni Hesus Kristo ay nakapaloob sa libro ngayon o kalipunan ng mga libro na kung tawagin ay New Testament. Ang New Testament po ay kalipunan. Kalipunan ng iba't ibang libro, iba't ibang aklat. Pinagsama-sama po ito. Tinipon po. Tinawag na Bagong Tipan o New Testament. So, kung susuriin po ang New Testament, na kalipunan nga ng iba't ibang libro na isinulat
ng ganitong disciple ni Jesus. Ang author ay si Juan o si Pedro o si Mateo o si Lucas. Kung ito po'y susuriin, yung pong ibang nakasulat sa libro ni Mateo ay naulit din po sa libro ni Juan o naulit sa libro ni Lucas. Kaya po nung tungkol sa unang utos ni Panginoong Hesus Kristo, mahalin ang Panginoong Diyos Ama ng buong puso, buong isipan, buong pagkatao. Ito ay makikita natin yung salita na ito ni Hesus Kristo sa libro ni Juan, sa libro ni Mateo, at maaari pang sa ibang libro. Okay po, ng ilan sa mga disciples ni Hesus Kristo. So, ang punto ko po ay ganito. Kung pakasusuriin natin ang mga binitawang salita ni Hesus Kristo, okay, ay maaring bumuo lamang ng sabihin na po natin mga 60 pages o 70 pages. Naglalaro lamang sa ganung bilang ng pahina ng libro. Kung hindi na ulitin yung sinabi ni Hesus Kristo sa ganitong libro ni ganito, sa ganitong libro ni ganito. So maaring makaipon lamang yan ng mga 50 to 70 na pahina ng libro. Ito po yung mga binitawang salita ni Hesus Kristo. At kung ang isusulat naman, yung mga ginawa niya na gawa, milagro, mga ganun din pong bilang ng pahina. Mga 50 pahina lamang po ng libro. So, sabihin na natin na sinabi ni Jesus sa mga ginawa niyang mga himala, maaaring bumuo ng mga hanggang 100 hanggang 140 pahina ng libro. Manipis lamang naman po yung New Testament. Diba? Subalit, kapag alalahanin po natin na si Panginoong Hesus Kristo, nung siya ay nagturo, matapos na siya ay mabautismuhan ni Juan Bautista, sa kanyang pagtuturo sa panahon na yon, halos araw-araw o maraming oras sa isang araw na siya ay nagtuturo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tagapakinig. Maaring sa ganitong lugar, sa ganitong grupo ng kanyang mga disipulo o sa maraming mga tao na natitipon. So, ibig sabihin po, maraming sitwasyon sa hindi man napakatagal na pagtuturo ni Hesus Kristo na siya ay panay-panay ang kanyang pagsalita. At kung isusulat yung kanyang mga binitawang pangungusap at yung mga ginawa niyang mga himala, mga gawain, kung isusulat po yun, itatranscribe, marami po yung masusulat na libro. Maraming masusulat na mga aral niya at gawain niya sa pahina na maraming pahina na bubuo sa isang libro.
iba't ibang mensahe niya, susulat, makakabuo ng ilang pages, isang mensahe niya, ibang topic naman, ibang paksa. Pag sinulat, maraming pahina ang masusulat. So, ang punto po rito, sa practical na sitwasyon, sa aktual na sitwasyon, pag nagsalita ang isang teacher at yun ay sinulat, maraming masusulat, maraming pahina magagawa. Si Jesus Cristo, ang tagal, hindi nga napakatagal siya nagturo, pero pare-pareho naman yung pagtuturo niya. At pag sinulat, yun sa papel, maraming pahina ng libro ang mabubuo. O maraming pages ang magagawa pag transcribe. At kung yung namang New Testament, konti lang naman ang pahina kung ating susuriin. Ang punto po rito, maraming sinabi si Jesus Cristo, maraming ginawa si Jesus Cristo na nakalalamang, malaking porsyento ang posibilidad na hindi nakasulat. Sa tinatawag natin ngayon, nakalipunan ng mga libro. Yun nga pong New Testament. At ito ay may patunay na marami siyang sinulat. Marami siyang sinabi, marami siyang tinuro na hindi nakasulat sa libro ng kanyang na ginawa ng kanyang mga disipulo. Marami siyang purong ginawa na hindi naisulat ng kanyang mga disipulo. Kasi po, noong mga panahon na yon, ang sitwasyon ay hindi naman kamukha ngayon na nagsalita tapos meron na nagtatranscribe. Sitwasyon nung panahon ni Lord Jesus Christ. Nagsasalita si Jesus Christ, nakikinig yung disciple niya. Okay? Hindi naman habang sasalita si Jesus Christ, nagsusulat na yung disciple niya. Diba? Nagsalita si Jesus Christ, nagturo si Jesus Christ, tapos may sitwasyon na malilibre yung disciple niya, alalahanin niya yung nadingay sa kanyang spiritual master, sa kanyang guru, si Lord Jesus Christ, sa kanya isusulat. So, hindi napaka-detalye ang mangyayari sa pagsusulat ng mga disipulo. Kasi nga, hindi on the spot nagsusulat siya habang sasalita si Lord Jesus Christ. So, meron nga pong ebidensya mula po sa aklat po ni Juan. Okay? Sa aklat na sinulat ni Juan. Sabi po ni Juan. Okay? Sa libro na ito ni Juan. Nakasulat dito. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Juan, Kapitulo 20, versikulo o talata 30. Juan 20:30. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ay po marami. Hindi nakasulat sa libro ni Juan. Ay po. Sa aklat pa rin po ni Juan, sa 21 naman pong kapitulo at sa talata 25, sinabi po rito, nakasulat po dito sa aklat na ito ni Juan. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ulitin po natin. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat.
Sa mga ganito pong mga nakasulat sa libro na ito, ito ay magre-resulta sa pagkakaroon ng mga espekulasyon ang kung sino man na mahiling espekulasyon na tao tungkol sa ano ba yung mga tinuturo ni Jesus. Meron pa ba siyang mga tinuro na sikreto sa atin? Kasi hindi natin narinig. Marami pala siyang sinabi, ginawa, tapos hindi natin natagpuan ngayon. Hindi natin matagpuan sa libro na ito, the New Testament. Ano ba yun? Okay? So, hindi po dapat naman tayong mag-speculate, gumawa ng espekulasyon sa kung ano pa yung mga iyon na hindi nasusulat dito sa libro ng kung tawagin na New Testament. Pero sigurado, okay? Marami siyang tinuro. Marami siyang ginawa na hindi nasusulat sa New Testament. Sapat na yung malaman natin yung katotohanan na yun, na maraming siyang tinuro na wala sa New Testament. Yun na yung mabuti nating maunawaan. Pero yung mag-espekulasyon pa po tayo sa kung ano yung mga tinuro niya yun, ay hindi po natin dapat gawin. Okay po. At isa pa po, dahil nga sa marami siyang tinuro na hindi naman nasulat, marami siyang ginawa na hindi naman nasulat sa New Testament, hindi matagpon sa New Testament. Huwag nating isipin na kapag hindi nakasulat sa New Testament, ay hindi na yun totoo. Di ba? Dahil nga po, ang ano lang po rito, ang impormasyon lang po na gusto ko pong ibahagi ay, ang mensahe lang ko po na gusto kong ipabahagi at mensahe po rito na aking mahal na spiritual master. Ang nilalaman po ng New Testament ay wag po nating isipin na yun na lahat yung tinuro ni Jesus Kristo. Kasi po manipis lamang naman po yan. Isang subject lamang po. Halimbawa, sa physics. Huwag naman physics. Masyadong sa mathematics. Okay? Tungkol lamang po sa addition, subtraction, multiplication, and division. At yung mga properties nitong mga ito, ang daming libro na, ang daming pahina ng libro yung magagawa. Isang topic, maliit na topic lamang po yan sa arithmetic. Okay? Sa mathematics. Fundamentals pa lamang po yan. Kung talagang i-elaborate, okay, pakakalinawin ang pagpapaliwanag, marami na pong pahina yung magagawa. Di ba? Diyan pa yung subject ng algebra, mathematics din po yan. Diyan pa yung topic ng trigonometry. Diyan pa yung topic ng calculus. Di ba? So, ang punto po natin, sa kakunting pahina na yun ng New Testament, hindi po dyan napapaloob lahat ang katuruan ni Jesus Kristo. At hindi po naman tayo dapat mag-speculate. Gumawa ng katang-isip kung ano pa yung mga tinuro ni Jesus Kristo. Sapat na yung malaman natin na hindi ito kumpleto. Kaya po, biro mo sinasabi,
kung lahat yun ay isusulat sa yung magagawang libro, ay hindi magkakasya maski man dito sa daigdig na to. Biro mo yung mensahe na yun. Ibig sabihin, madami siyang ginawa. Marami siyang sinabi na kung isusulat. Yung mga libro na yun, hindi magkakasya dito sa daigdig na to, sa mundo na ito. Diba? Ayun naman ba yung totoo? Kaya po, ang mensahe din ay punta tayo sa libro na mas malawak ang inihahain na mensahe ng katotohanan sa ating pag-iral. Okay po. Ang New Testament po ay makukumpara natin sa isang pocket dictionary. Di ba sa dictionary meron pong encyclopedia. Di ba? Yung pong mga nakalagay sa pocket dictionary, nandun sa maraming libro na encyclopedia. Pero marami dun sa encyclopedia na wala dun sa pocket dictionary. Pero hindi po natin minamaliit ang New Testament. Hindi po. Pinipresenta lamang po natin ang aktual na sitwasyon. At huwag naman po natin gawin na pag sinabing ang isang salita na salitang reincarnation wala sa New Testament, hindi na po totoo yung reincarnation. Dahil lang hindi nakasulat yung salitang reincarnation, hindi nabanggit ni Jesus Cristo yung salitang reincarnation sa New Testament, hindi na totoo yung reincarnation. Diba? Ngayon po naman, meron pong statement sa natawag nating Bible. Yung sa huling libro ng nandito sa Bible. Itong libro ng Revelation. Sinasabi dito na sino man ang magdagdag o magbawas sa nakasulat sa aklat kong ito o libro ko na ito, ay yung tao na yon ay magdurusa, i-condemn. Alam niyo po ba yan? Yung nakasulat sa Revelation na yan. Pakasipat po natin ang salita na ito. Okay? Ang tinutukoy ng author ng libro ng Revelation. Okay? Tinutukoy niya yung patungkol sa libro na ginawa niya, na sinulat niya. Kaya po ng sitwasyon ng New Testament, ito po ay kalipunan ng maraming libro. Iba't ibang libro, iba't ibang aklat. Tinipon yung iba't ibang aklat na ito at tinipon. Ito yung New Testament. Okay? At nandiyan nga po sa dulo niyan yung Revelation. Pero po yung sinabi ng author na yun ng Revelation na kung sino man ang magdagdag o magbawas sa nakalagay sa libro na ito, libro niya, ay magdurusa, i-condemn. Hindi yun tumutukoy sa lahat sa buong New Testament na kalipunan ng iba't ibang libro. Tumutukoy lang yon sa libro na akda niya, authored niya. Ano po? Ganon din po, may mga libro na nasa New Testament na nasulat bago pa sa pagkasulat na nasulat pagkatapos na masulat yung Revelation. Chronologically speaking, kung ang pag-uusapan ay pagkakasulat ng mga libro ayon sa petsa, may mga libro na nasa New Testament na nasulat pagkaraan pa nung Revelation. Pero bakit nahuli yung Revelation, nilagay sa huli yung Revelation? At merong ganitong
pinipinpoint na sino man ang magdagdag o magbawas sa nasusulat sa libro na ito ay magdurusa. Merong ibang motivation. Ang motivation nito ay para bagang, okay? Pinipigilan ang mga tao na sumangguni pa sa ibang libro maliban pa sa New Testament o sa Bible. At pag yun na ginawa mo, lumabas ka, may kulang dito o may sobra dito, merong wala rito, parang ikaw ay i-condemn, ikaw ay magdurusa, parang isinumpa. May hindi magandang mangyayari sa iyo. So yung mga tao ayaw nang lumabas pa sa katuruan na nakasulat sa Biblia. Ang katotohanan nga po, hindi naman po lahat ay matatagpuan sa Bible. Particularly po sa pag-usapan natin ito sa New Testament. Sana po ay maunawaan niyo po ang punto na ito. Baga po, sa Pocket Dictionary, hindi nga po kompleto yan. Punta ka sa ibang libro, dictionary na mas malawak yung nilalaman, mas marami yung nilalaman. Pero po, ang mga nakasulat po sa Biblia, sa New Testament po, mga salita pong galing sa bibig ni Lord Jesus Christ ay lubos na katotohanan. Si Jesus Cristo po ay akin pong in-acknowledge, akin pong tinatanggap. Ganun din po ang aking mahal na spiritual master. Amin pong tinatanggap si Jesus Cristo na tunay, bona fide na guro o devotee of God, representative ng Diyos, mensahero ng salita ng Diyos, mensahero ng pag-ibig ng Diyos, mensahero ng galing sa kaharian ng Diyos. Kaso nga lang po, hindi lahat po ng kanyang mensahe na galing sa Diyos ay matatagpuan natin sa tinasabi natin ngayon na New Testament. Ngayon po, gayon pa man, okay? Ito man ang sitwasyon ng libro na tinatawag natin na New Testament, okay? Ang katotohanan po tungkol sa reincarnation, okay? Ang katotohanan po tungkol sa reincarnation ay mayroong mga ebidensya mula sa New Testament. Ito po ang ating pong tatalakayin. Ito po yung aking tatalakayin. Okay po. Merong hindi direkta at merong pong direkta na nakasulat po sa Biblia, sa New Testament, na may mensahe ng katotohanan ng reincarnation. Sinimulan po natin. Mayroon pong nakasulat po.
sa libro pa rin po ni Juan, sa chapter 9, verse 2. Juan 9:2. Okay po. May sitwasyon na si Jesus, kanyang mga alagad, ay nakatagpo ng isang lalaki na nung ipinanganak ay bulag na. Pinanganak na bulag yung lalaki na to. Okay po. Tinanong siya ng kanyang mga alagad. Tinanong ng mga alagad si Jesus, Rabbi o Rabbi, Guru o spiritual teacher, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ulitin po natin. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Rabbi, Guru, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? So, ang sitwasyon po, itong tao na to, ipinanganak ng bulag. Ang tanong ng mga disciple, ba't siya pinanganak ng bulag? Dahil ba sa kasalanan niya o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Pinanganak siyang bulag. Ang tanong na iyon ng mga alagad ni Jesus Cristo ay may mensahe na itong tao na to ay maaaring ipinanganak ng bulag dahil sa kanyang kasalanan. O kailan siya nagkasala? Inaani ng tao ngayon na ito, ang kanyang kamalasan na ito, ang hindi magandang sitwasyon na ito, na siya ay bulag. Nagtatanong mga alagad, dahil ba sa kasalanan niya? O dahil sa kasalanan ng mga magulang niya? May mensahe ang tanong na ito ng kanyang mga alagad na itong tao na ito ay umiral na dati. At siya ay nagkasala dating ng pag-iral niya dahil gumawa siya ng kasalanan. Kasala siya dati, gumawa siya ng kasalanan. At ngayon nga, inaanay niya yung kapansanan na ito na pagiging bulag. Hindi naman niya nagkasala habang nasa tiyan. Di ba? Di ba? So nagkasala yan nung nakaraan niyang buhay. At ngayon ay inaani niya ang pagkakasala niya na iyon. Yung resulta ng kanyang pagkakasala na iyon. So may mensaheng ganun. Umiral na po itong tao na to, Rabbi o Guru, nung nakaraan niyang buhay, umiral na siya. Nagkasala siya. At ngayon nga, ay inaani niya ang prutas ng kanyang ginawa nung nakaraan niyang buhay. Kung hindi totoo yung pag-iral ng tao dati, okay? Sasabihin naman ni Jesus Kristo, ano yung sinasabi mo na yan na nagkasala ito? Na umiral na ito dati at nagkasala. Hindi ngayon lang. Ngayon lang ito umiral. At siya'y bulag ngayon. Baga, i-reject agad ni Jesus Kristo yung mensahe ng alagad na umiral na ito dati at nagkasala. Pero hindi naman ginawa ito ni Jesus Kristo. Diba? So, maaaring ang dahilan po ba ay nagkasala yung kanyang mga magulang? Diba? At yung mga magulang ngayon ay meron ngayong hirap na hindi komportableng sitwasyon na mag-alaga ng bulag na anak. Diba? So, tungkol sa kung sino ang may kagagawan ng pagiging bulag niya, meron pong sinabi si Jesus sa isa niyang mga mensahe na
kung ano tinanim siyang anihin. Karaniwan po, ang sitwasyon ay ang isang tao ay nagkakaroon ng hindi magandang pagdaranas sa buhay niya. Mayroong sakit o may kapansanan dahil sa kanyang kasalanan. Kanyang ginawang pagbibigay ng di maganda sa kanyang kapwa. Kung ano tinanim niya, aanihin niya. Basta meron siyang ginawang hindi ayos. Kaya inaanin niya yung hindi ayos niyang ginawa. Okay po. Ang point po dito, umiral na tong tao na to dati. Okay. At tinatanong nga ng mga alagad, kasalanan ba niya ang dahilan kaya siya naging bulag o yung kasalanan ng kanyang magulang? Merong ganoong pagtanggap ng mga panahon na yon tungkol sa katotohanan ng pag-iral ng tao dati pa. Nung panahon ni Lord Jesus Christ, meron ng ganong karaniwang kaalaman yung mga tao ay nabuhay na dati. Kaya sila ganito magtanong. Common knowledge na ito na yung mga tao ay umiiral na dati. Okay po. Just like ngayon, common na yung marunong mag-basketball. Diba? Noong mga panahon yun, common na yung tinatanggap ng mga tao yung katuruan na umiiral na yung tao dati. Okay po. Sa pag-inog na lamang po ng panahon, natabunan na ng kung ano-ano impormasyon na materialistiko yung tungkol sa kaalaman na ito sa pag-iral ng natin dati pa sa sabik na reincarnation. Ngayon po, kung itutuloy naman po yung pagbabasa ng libro na ito ni Juan, karanong sinabi na ito ng tanong na ito ng kanyang alagad kay Jesus Kristo. Ang sagot ni Jesus, sa sitwasyon na ito, hindi ang kasalanan niya o yung kasalanan ng magulang niya ang dahilan ng pagiging bulag niya. Ang dahilan ng pagiging bulag niya, ito ay special arrangement ng Diyos. Hindi ito arrangement ng material nature, batas ng nature, ano tinanim ay siyang anihin. Naging bulag siya bilang pag-arrangement ng Diyos para dumating ang sitwasyon na kami ay magkakaharap at akin siyang pagagalingin at ako ay mababantog, makikilala. Arrangement to ng Diyos para ako, si Jesus Kristo, sabi niya, ay maparangalan, ma-glorify. Dahil si Jesus Kristo ay tunay na sugo ng Diyos. Anyway po, ang point natin dito, may indirectang mensahe ang nakasulat nito sa libro ni Juan tungkol sa katotohanan ng pag-iral na ng tao dati-dati pa. Okay po. So ngayon po, meron pa pong ibang ebidensya. Okay, para po patatagin natin ang katotohanan ng reincarnation na may kinalaman sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. In reference with the Bible. Okay po, ay patutunayan po natin ang katotohanan tungkol po sa reincarnation. Okay po. Ngayon po ulit, sa libro naman po ni Lucas. Sa chapter 9, verses 18 to 19. Lucas 9, 18 to 19. Okay po. Isang araw, habang si Jesus
ay nanalangin mag-isa. Lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus. Si Jesus naman na nagtanong sa mga alagad. Po, kanina, yung alagad nagtanong kay Jesus. Ngayon si Jesus ang nagtanong sa mga alagad. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias o si Elias o si Elia. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Okay po Ulitin po natin, isang araw habang si Jesus ay nanalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot naman ng mga alagad. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Ang sabi naman ng iba, kayo si Elia. May nagsasabi naman muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Mula sa mga ganitong nakasulat sa Lucas, sa libro ni Lucas, makikita natin, tinatanggap ni Jesus, tinatanggap ng mga alagad ni Jesus ang katotohanan sa pag-iral ng tao dati pa. Inaalam ni Jesus mula sa kanyang mga alagad, ano ang mga opinyon ng mga tao tungkol sa akin? Ano sinasabi nila, sino ako? Dati. Sino raw ako? At sabi nga, mayroon nagsabi, si Juan Bautista daw si Jesus Cristo. Hindi siya si Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista, binautismuhan siya. Okay? Depende, hindi siya si Juan Bautista. Tapos may nagsabi, si Elia. Okay? Kasi po si Elia ay isa siyang propeta na umiral nung matagal na panahon, sa panahon pa ni Moises o ni Abraham. Basta nabanggit ng pangalan ni Elia sa lumang tipan. Sabihin matagal na panahon. Okay. Merong iba nagsasabi, baka itong si Jesus Cristo, si Elia. Okay? Pero mamaya pong merong pong ebidensya na si Jesus Cristo, hindi si Elia. Okay po, mamaya po. Tapos meron pa ibang opinion na maaaring isang propeta nung unang panahon itong si Jesus Cristo. So, ang punto lang lamang na po natin, kaya po natin ito pinipresenta, ay para patunayan sa atin na tinatanggap ni Jesus Cristo, na mahalaga ni Jesus Cristo, ang katotohanan na patuloy na pag-iral ng isang tao. Umiral ka ngayon at dati ka nang umiral. Okay po? Ayun po. Ito po nga kay Lucas na to at yung kay Juan, magkasunod na talata na ito. Ay indirektang pagpapahayag tungkol sa reincarnation. Ito po nga yung babasahin ko sa inyo mula sa libro ni Mateo. Okay, sa libro po ni Mateo, 17 kapitulo. Yan po.
chapter 17, the book of Matthew, verse 10 to 13. Ito po, direktahan po na naglalaman ito ng mensahe ng reincarnation. Okay po, basahin ko po. Basahin po natin. Tinanong si Jesus ng mga alagad. Okay? Mga alagad po ang nagtanong kay Jesus. Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot si Jesus. Sumagot siya. Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Ngunit hindi siya nakilala, hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Ulitin po natin. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, kay Elias, pahirapan din nila ang anak ng tao, si Jesus. Naunawa ng maalagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy ni Jesus. So, meron po kasing ganyang parang prophecy na darating si Elias. Yun ang sinasabi ng mga eskriba o tagapagturo ng mga kautusan ng panahon na yun. At kinukumpirm nila ito kay Jesus. Sabi ni Jesus, yeah, darating si Elias. Sa totoo lang, dumating na siya. Dumating na siya. At ginawan nga nila ng di maganda si Elias. Pinahirapan nila si Elias. At sa mensahe ni Jesus, na-conclude ng mga alagad na ang tinutukoy ni Jesus Cristo na si Elias noong unang panahon ay si Juan Bautismo. Ngayon, sa panahon ni Jesus Cristo. Dumating na si Elias sa pagkatao na tinatawag o tinutukoy na si Juan Bautista. Si Juan na taga-bautismo. Si Juan Bautismo ay reincarnation ni Elias. Ang ginawa po ng mga tao kay Juan Bautista, siya po yung nirequest ng isang babae na malapit sa pinuno ng gobyerno noon. Ang gusto ng babae, hinihiling niya doon sa makapangyarihang pinuno ng gobyerno. Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Okay po. Kasi binigyan ng statement ng makapangyarihang pinuno ng gobyerno na ito. Parang gobernador eh. Yung lugar na yun na, ano man ang kahilingan mo ay ipagkakalog po sa iyo. Ay hiniling nung babae na ito, yung ulo ni Juan Bautista. May dahilan kung bakit niya gusto yun eh. Siya mamatay si Juan Bautista. So, dahil nakapagsalita siya ng ganun sa babae, pagbigay siya ng ganung statement, para patunayan na meron siya isang salita at makapangyarihan siya. Okay. Inutos niya sa kanyang kawal, sa kanyang isang komandante,
Okay? Dali mo rito yung ulo ni Juan Bautista. So, yun po ang ebidensya ng reincarnation na nasa saad po sa Biblia. Totoo po ang nangyayaring ito, ang pangyayaring ito sa buhay natin dito sa mundo na ito. Yung reincarnation po. Umiiral po tayo ngayon. At dati na rin po tayong umiral. Hindi po tayo ang material na katawan. Tayo pong spiritual na nilalang na walang kamatayan. Patuloy at patuloy na umiiral. Tayo po ay mga eternal na spiritual na nilalang. Ngayon po, tayo ay nasa ganitong katawan, nasa ganitong sitwasyon sa buhay. Tayo po ay umiral na dati. Hindi lang po isang lifetime. Ngayon po, itong ating pag-iral sa katawan na ito, sa ganitong uri ng sitwasyon, isa po itong lifetime. Hanggang sa matapos na yung pag-iral natin sa katawan na ito, mamatay talaga tayo, itong katawan na ito eh. Alis at alis po tayo rito. Pagkatapos po ng katawan na ito, patuloy po tayong iral. Kung hindi po natin lubos pa na minamahal ang Panginoon Diyos, hindi po tayo lubusan pa na nagsusurrender, sumusuko sa kagustuhan ng Diyos. Meron po tayong sariling hiwalay na pagdanais sa kagustuhan ng Diyos. Karon po tayo uli ng material na katawan. Patuloy at patuloy tayong magkakaroon ng material na katawan. Patuloy at patuloy tayong magre-reincarnate. Hanggat hindi pa lubusan, hindi pa 100% yung ating pagsuko sa kagustuhan ng Diyos. Pag meron pa tayong hiwalay na kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos, mananatili tayong umiiral sa material na dimensyon, mapapaloob sa iba't ibang uri ng material na katawan. So marami na po tayong pinagdaanan na buhay sa iba't ibang katawan. Ngayon po, kailangan po nating mabatid, maunawaan na hindi po kanais-nais na tayo ay mapaloob sa material na katawan at magdusa ng iba't ibang klase ng pagdurusa dulot ng pagkakaroon ng material na katawan, dulot ng pag-iral sa iba't ibang sitwasyon, material na sitwasyon sa mundo na ito na marami pong pagdurusa. Hindi po natural sa atin na isang espiritual na nilalang ang narito sa material na dimensyon at nagdurusa. Ang natural po sa atin ay umiiral ng masaya doon sa kaharian ng Diyos, doon sa pagmamahal sa Diyos, sa spiritual na mundo. Walang material na katawan. Ang natural na ating sitwasyon ay meron tayong spiritual na katawan. Meron po tayong material form, spiritual form. Meron po tayong spiritual na anyo. Punong-puno ng kagandahan, karunungan, at kawalang hangganan. At kaligayahan. Spiritual na kaligayahan. Ito po ay dulot ng pagkakaroon natin ng hiwalay na kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Ito pong patuloy tayong nasa gulong ng pagdurusa, dulot ng gulong ng reincarnation. So, ang layunin po ng ating pong mga diskusyon na ito tungkol sa reincarnation ay maunawa natin na merong ganitong nangyayari sa atin dito sa ating pag-iral sa mundo na ito.
At hindi ito kanais-nais. At kailan tayong makalaya sa ganitong malas, unfortunate na sitwasyon. So, sa pamagitan po ng proseso ng regular na pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos, malilinisan po tayo sa kontaminasyon, sa infection ng material na pag-iral. Malilinisan po tayo sa pagkahumaling natin sa mga material na buhay, material na relasyon. At magkaroon po tayo ng pagkahumaling. Muli po natin makamit yung ating pagkahumaling sa Diyos. Yung natural nating kalagayan. So, ito pong proseso na ito ng regular na pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay lilinisin tayo nito. Okay po? At muli po tayo mapupunta sa natural nating sitwasyon na dalisay na spiritual na lilalang, walang material na kontaminasyon. Balik po tayo sa normal, natural nating spiritual na kalagayan na masayang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa lahat ng anak ng Diyos. Walang pagdurusa. Abnormal po sa atin ang nagdurusa. Ang normal po sa atin ay masayang nagmamahal, nagsisilbi sa Diyos. So po, ito po yung magagawa po sa atin ng simpleng gawain na ito. Libreng gawain na ito. Madaling gawain na ito na pagpapahinga ng ating atensyon, ng ating puso't damdamin, pagpapahinga ng buo nating pagkatao sa mga banal na pangalan ng Diyos. Pakatandaan po natin, ang mga banal na pangalan ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. At ang pagpapahinga po natin sa mga banal na pangalan ng Diyos ay pagpapahinga po natin sa kandungan ng Diyos. So gawin na po natin ito. I-komportable po natin ang ating isipan, ating damdamin, ating buong puso sa matatamis, magagandang mga banal na pangalan ng Diyos. Maraming pong salamat. Haribol. Haribol ni Taigor, 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 Haribol ni Taigor, Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol.
Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol. Haribol Nitai Gaur, Hari bol. Nitai Gaur, Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari bol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol Hari bol. Nitai Gaur, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, namaste. Maraming pong salamat.